Habang napalibutan ng grupo mula sa bawat direksyon, mabilis silang nag-form ng pormasayon, likas na sinusubukang bantayan ang likuran ng bawat isa habang naghahanda para sa paparating na pagsalakay. Itinutok ng mga demonyong duwende ang kanilang mga kanyan patungo sa kanila ng halos sabay-sabay. Ang kanilang mga galaw ay kakaibang organisado sa kabila ng kanilang malahayop na anyo. Hindi maintindihan ng grupo ang nangyayari dahil wala sa kanila ang umasang ang gayong maliliit na nilalang ay may hawak na mga sandatang hindi katulad ng anumang nakita nila noon. Pagkatapos, biglang, sa isang nakabibinging ugong, sabay-sabay na nagpaputok ng mga kanya ng mga duwende. Nagliwanag ang kuweba mula sa kanilang pagpapaputok habang ang nakakasilaw na mga sinag ay sumabog mula sa bawat direksyon, pansamantalang nagpapaliwanag sa bawat sulok ng ilalim lupang yungib. Mula sa biglaang pag-atake, marami ang nasugatan bago pa man nila naitaas ng maayos ang kanilang mga depensa, agad na nawasak ang kanilang pormasayon at marami ang bumagsak sa lupa, gumuho dahil sa mga sugat na kanilang tinamu habang ang mga hiyaw ng sakit ay umalingaw-ngaw sa buong larangan ng digmaan. Naisip ni Turan sa kanyang isipan na kung siya ay tamaan ng mga iyon, malamang ay medyo masakit iyon, kahit na habang pinagmamasdan ang pinsalang dulot ng kakaibang mga sandata, ang kanyang mga iniisip ay nanatiling kalmado habang maingat niyang pinagmamasdan ang kaaway sa halip na magpanik tulad ng marami sa iba. Si Lady Mesa ay humakbang pasulong ng walang kahit nakititing na takot, ang kanyang katawan ay nababalot ng kidlat na pumutok-putok ng marahas sa paligid niya na parang isang buhay na bagyo at ang kanyang mga mata ay kumikinang sa isang maningning na gintong liwanag habang itinutulo niya ang kanyang pag-atake patungo sa kaaway. Sa isang wagayway ng kanyang kamay, ang gintong kidlat ay sumugod patungo sa mga duwende sa isang napakalakas na agos. Sumigaw sila sa sakit at pagdurusa mula sa kanyang pag-atake habang hindi mabilang na mga kidlat ang hamampas sa kanila ng sunod-sunod ng walang awa. Hindi yun ikinabahala ni Lady Mesa habang ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-atake nang hindi bumagal kahit isang beses, binaon niya sila sa kanyang patuloy na pagsalakay, na tinatangay ang bawat demonyong duwende na nasa loob ng kanyang kidlat. Nang makita ang kanilang komandante na humakbang pasulong ng walang pag-aalinlangan, ang mga kabalyero at mages ay sumugod din. Bumalik ang kanilang kumpiyansa matapos masaksihan si Lady Mesa na gumawa ng daan sa hanay ng kaaway na halos mag-isa. Nagninggas ang kanilang sigla dahil nilinaw ni Lady Mesa ang daan para sa kanila, na nagbigay sa kanila ng pagkakataong hinihintay nila. Sumugod sila patungo sa kaaway, minumura ang mga ito habang nagmamadaling pumasok sa labanan, at isang malawakang digmaan ang sumiklab sa buong kuweba habang nagkakabanggaan ang mga sandata, sumasabog ang mga spell, at naghahalo ang hindi mabilang na mga hiyaw. Biglang napansin ni Lady Mesa ang Wraith King na nakatayo sa dulo ng larangan ng digmaan. Siya ay nagpakita kasama ng mga reinforcement mula sa likuran, tahimik na nanunood sa labanan bago sa wakas ay inihayag ang kanyang sarili sa gitna ng mga bagong dating na puwersa. Nang makita siya, hindi napigilan ni Mesa ang kanyang sarili at inatake niya ang Wraith King gamit ang kanyang kidlat, na naglabas ng isa pang napakalakas na alon ng gintong kuryente ng diretsyo patungo sa kanya. Ngunit sa kanyang pagtataka, hinarang ng Wraith King ang pag-atake sa pamamagitan ng pagpapatawag ng maraming demonyong nilalang sa harap ng kanyang sarili. Tinanggap nila ang suntok para sa kanya nang walang pag-aalinlangan, isinakripisyo ang kanilang mga sarili sa sandaling sila ay ipinatawag habang ang mapanirang kidlat ni Lady Mesa ay dumaan sa kanila sa halip na makarating sa Wraith King mismo. Biglang napalibutan si Lady Mesa ng mga ipinatawag na nilalang na patuloy na lumilitaw sa paligid niya mula sa bawat direksyon, ngunit ang kanyang mukha ay walang ekspresyon. Muli niyang ikinarga si Lady Mesa ng kanyang kidlat habang ang Wraith King ay naghagis ng isa pang summoning spell nang hindi siya binibigyan ng anumang pagkakataon na manaig. Mula sa ilalim ng sahig ng kuweba, maraming undead ang nagsimulang bumangon ng sunod-sunod habang ang mga kalansay na kamay ay sumabog sa mabatong lupa bago tuluyang lumabas ang mga bangkay. Lalong naging matindi ang digmaan habang ang mga bagong ipinatawag na undead ay agad na sumali sa labanan, pinapataas ang panggigipit sa mga kabalyero at mages na nahihirapan na. Ngunit ang kanilang determinasyon ay hindi nasira habang sinubukan nilang manatili sa kanilang pwesto, hinaharangan ng mga pag-atake habang tumatangging umatras kahit na parami ng parami ang mga kaaway na patuloy na lumilitaw sa paligid nila. Si Turan ay nagmamasid sa labanan sa buong oras sa halip na magmamadaling sumugod sa pinakamalaking grupo ng mga kaaway. Ang kanyang matalas na mga mata ay patuloy na gumagalaw sa magulong larangan ng digmaan, naghahanap ng isang bagay na nakatago sa likod ng tila walang katapusang mga alon ng undead.
Pagkatapos sa wakas, nakita niya ang kanyang hinahanap. Ito ay isang necromancer na patuloy na nagpapatawag ng mga undead mula sa likuran habang nananatiling protektado sa likod ng harapang linya. Sumugod siya pasulong, iniiwasan ang mga pag-atake na nakatuon sa kanya habang mahusay na bumabagtas sa larangan ng digmaan at iniindayog ang kanyang shepherd sling. Tinarget niya ang necromancer at pinaputok ang kanyang sling. Ang bato ay lumipad patungo sa target nito ng napakabilis, humahati sa hangin bago pa man makareaksyon ang sinuman. Tumpak itong tumama sa ulo ng necromancer, pinutol ito bago pa man napagtanto ng lalaki na siya ay target. Ngunit hindi tumigil si Turan, patuloy niyang tinarget ang mga necromancer na lumitaw sa labanan ng sunod-sunod, bago pa sila makagamit ng kanilang summoning spell, inalis niya ang mga ito sa tumpak na mga tama, bawat batong inilabas mula sa kanyang sling ay tumpak na tumatama sa target nito. Sunod-sunod na bumagsak ang mga necromancer bago pa nila mapalakas pa ang hukbo ng undead, habang nakatuon siya sa mga necromancer, isang undead na lobo at oso ang sumugod sa kanya mula sa likuran. Umaasang mahuhuli siya nang hindi handa habang ang kanyang atensyon ay nasa ibang lugar. Agad na ginamit ni Turan ang kanyang acceleration spell at tumalon sa hangin, na iwasan ang pag-atake sa pamamagitan lamang ng maliit na agwat. Nang hindi sinasayang ang pagkakataong nalikha niya, inilabas niya ang kanyang punyal at sinaksak ang oso sa ulo, agad itong napatay bago ito makabawi. Nakita niya ang necromancer na kumokontrol sa mga halimaw na nabunyag matapos mamatay ang oso. Agad na kumilos ang lobo upang protektahan siya, inilagay ang sarili nito sa pagitan ni Turan at ng kanyang amo, pagkatapos ay inihagis ni Turan ang isang lubid sa leeg ng lobo nang may kahangahangang katumpakan at hinayla ang lubid ng sapat upang maputol ang ulo nito sa isang galaw. Nang walang pag-aaksaya ng oras, ginamit niya ang kanyang sling at pinatay ang necromancer, tinamaan siya sa ulo bago pa dumating ang mga reinforcement upang protektahan siya. Ang mga duwende ay sumugod upang tumulong at sumalakay kay Turan nang walang pag-aalinlangan, ngunit madali niyang iniiwasan ang kanilang mga pag-atake at sinimulan silang patayin sa tumpak na mga tama na walang nasayang na galaw. Bawat suntok niya ay nakamamatay, mapasling man o punyal, dahil bawat pagtama ay eksaktong kung saan kailangan ito. Biglang, sinubukan ng isa sa mga duwende na saksakin siya mula sa likuran gamit ang kanyang bayanita. Gamulong si Turan sa hangin at tinamaan ito sa lalamunan, na naging dahilan upang umubo ito ng dugo habang pabigla-biglang umatras sa pagdurusa. Ngunit sinamantala ang pagkakataong yon, ilang duwende ang pumalibot kay Turan, sabay na sumugod gamit ang kanilang mga bayanita mula sa bawat direksyon upang maging halos imposible ang pagtakas. Sa pagkakataong ito, tumama ang kanilang pag-atake, ngunit ito ay masyadong mahina upang tumagos sa mga proteksyon na spell ni Turan. Tumigil ang mga talam laban sa hindi nakikitang mahikal na hadlang na nakapalibot sa kanyang katawan, hindi na makatusok pa. Nagulat sila sa tigas ng kanyang katawan, hindi maintindihan kung bakit lubusang nabigo ang kanilang mga pag-atake sa kabila ng direktang pagtama sa kanya. Sinamantala ni Turan ang maikling sandaling ito at pinugutan sila ng ulo gamit ang kanyang punyal bago sila makabalik, sinasamantala ang kanilang pagkagulat upang alisin ang bawat isa sa kanila sa mabilis na sunod-sunod. Biglang, napansin niya ang panganib at lumingon, ngunit huli na. Isang duwende ang nagpaputok ng kanyan kay Turan mula sa likuran, ang pagsabog ay sumabog ng may napakalakas na puwersa bago pa siya magkaroon ng sapat na oras upang lubusang makaiwas. Ngunit sa kabutihang palad, inihagis ni Turan ang kanyang barrier spell at hinarang ang pag-atake sa tamang oras. Ang malakas na pagsabog ay bumagsak laban sa mahikal na hadlang sa halip na tumama sa kanyang katawan. Agad siyang sumugod pasulong bago pa makapag-reload ang duwende at pinatay ang duwende sa pamamagitan ng pagsaksak nito sa ulo nang hindi ito binibigyan ng isa pang pagkakataon na magpaputok. Matapos harapin ang putok ng kanyan, nag-isip si Turan kung ano yun. Paano nito nagawang maglabas ng gayong kapangyarihan kahit na walang mana na nakapaloob dito? Ang tindi ng mapanirang puwersa ng sandata ay nagulat sa kanya, lalo na't hindi niya maramdaman ang mahikal na enerhiyang nagpapagana dito. Noong nakaraan, maaaring nasa panganib siya sa pag-ataking yun, dahil ang isang taong walang kanyang kasalukuyang lakas at depensibong mahika ay malamang na magtamo ng malubhang pinsala mula sa gayong sandata. Pagkatapos ay naputol ang kanyang pag-iisip nang ang putok ng kanyan ay tumama sa isang kalapit na tao. Ang sundalo ay bumagsak sa lupa, malubhang nasunog at umuubo ng dugo matapos matanggap ang buong puwersa ng pagsabog. Napansin ni Turan ang isang higanteng kanyan na nagpaputok ng huling bala.
Ang malaking baril nito ay umuusok pa mula sa malakas na putok na kanyang ipinakawala. Agad siyang naghagis ng fire spell at tinamaan ang kanyan. Nagliyab ang kanya ng direktang tumama ang spell dito, na pumihil sa pagpapaputok ng isa pang mapaminsalang bala. Tumingin si Turan sa sundalo upang makita ang kanyang kalagayan, ngunit ang lalaki ay hindi isang ordinaryong kabalyero. Siya ay isang healing mage, sa kabila ng mga sugat na bumabalot sa kanyang katawan at dugong umaagos mula sa kanyang mga pinsala, sinimulan niyang pagalingin ang kanyang sarili nang walang pag-aalinlangan gamit ang healing magic kahit na nakahiga sa lupa. Nang makita yon, naisip ni Turan kung bakit ang isang maharlika ng bloodline ng manggagamot ay gumugulong sa harapang linya sa halip na sa loob ng kampo kung saan normal na nakatalaga ang isang katulad niya. Ang kanyang tingin ay lumipat kay Lady Mesa, sa kabila ng pagiging napalibutan ng mga ipinatawag na undead na hayop ng Wraith King mula sa bawat direksyon, nanatili siya sa kanyang pwesto nang hindi umaatras kahit isang hakbang. Patuloy na sumasabog ang gintong kidlat sa paligid niya habang ang bawat nilalang na lumalapit ay pinupunit bago pa ito makarating sa kanya. Ang pangalawang komandante na si Codrem ay sumusuporta sa kanya hanggat maaari, pinuputol ang mga kaaway na nakakalusot habang pinipigilan si Lady Mesa na lubusang malupig. Ang iba ay nakikipaglaban din ng nakataya ang kanilang mga buhay, tumatangging iwanan ng larangan ng digmaan sa kabila ng walang tigil na mga pag-atake na dumarating mula sa bawat direksyon. Ang larangan ng digmaan ay lubos na magulo, walang tigil na nagkakabanggaan ang mga sandata, ang mga spell ay nagpapaliwanag sa kuweba sa paulit-ulit na mga sinag, ang mga undead na nilalang ay patuloy na bumabagsak upang mapalitan ng marami pa, at ang mga hiyaw ng kapwa kakampi at kaaway ay umalingaw-ngaw sa buong ilalim lupang yungib. Si Turan ay nakakaranas ng isang bagay na tulad nito sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Kahit na may kalmadong isip, malinong niyang naramdaman kung gaano ganap na naiiba ang malawakang larangan ng digmaan kumpara sa mga individual na laban, naunawaan niya ang kaguluhan sa mga sundalo dahil wala nang makapag-utos ng maayos sa bawat bahagi ng larangan ng digmaan, at inamin ni Turan na siya rin ay walang ingat na nadadala habang ang patuloy na pagbabago ng sitwasyon ay pumipilit sa lahat na kumilos ng likas. Biglang, lumitaw ang isang higanteng haligi ng gintong liwanag sa larangan ng digmaan, nagpapaliwanag sa buong kuweba ng may napakalakas na ningning na lubusang natabunan ang bawat iba pang spell na inihahagis. Nang makita yon, naisip ni Turan na tila natatapos na ang labanan. Si Lady Mesa ay humihingal sa pagod matapos maglabas ng napakaraming lakas. Napalibutan siya ng mga patay na hayop na kanyang pinatay, at kabilang sa mga ito ang Wraith King mismo. Siya ay nasunog ng husto mula sa kidlat ni Mesa. Ang kanyang nasunog na katawan ay nakahandusay sa gitna ng hindi mabilang na mga bangkay na nakakalat sa larangan ng digmaan, hindi na nakayanan ni Lady Mesa at siya ay nawalan ng malay. Ang matinding pagsisikap ay tuluyang bumagsak sa kanya matapos talunin ng Wraith King. Sa sandaling yun, lumitaw si Turan at hinawakan ang kamay ni Mesa, tinanong kung okay lang siya bago pa siya tuluyang bumagsak. Mahinang ngumiti si Lady Mesa at sinabing ayos lang siya at medyo nahihilo lamang. Bagaman ang pagod sa kanyang mukha ay malinaw na nagpapakita kung gaano karaming enerhiya ang kanyang naubos sa labanan. Pagkatapos ay tinanong niya si Turan tungkol sa labanan dahil abala siya sa pakikipaglaban sa Wraith King at hindi niya nakita ang lahat ng nangyayari sa ibang lugar. Sumagot si Turan na halos tapos na, si pangalawang komandante Codrem at ang iba ay nakikitungo sa mga natitira, at sa hitsura nito, ang mga nakaligtas na kaaway ay malapit ng matapos din. Sinabi ni Mesa na ang mga sandata sa kanilang mga kamay ay mga relic ng sinaunang mga duwende. Tinanong niya kung sinabi na ba yun ni Codrem sa kanya. Tumango si Turan bilang pagsang-ayon, pagkatapos ay sinabi ni Mesa na ang mga duwende noong sinaunang panahon ay hindi bulag tulad nila ngayon, at sila ay sapat na mahusay sa paggawa upang lumikha ng isang bagay na tulad niyan, nagtataglay ng kakayahang gumawa na may kakayahang gumawa ng pambihirang mga sandata na higit pa sa tila kaya ng kasalukuyang mga duwende. Bagaman sila ngayon ay malapit na sa mga hayop, matagal nang bumagsak mula sa kung ano sila dati, lumingon si Turan sa kanya at nagtanong kung ginawa sila ng Diyos ng ganoon. Si Mesa ay natigilan saglit, hindi siya makahanap ng mga salita upang agad na tumugon dahil hindi niya inaasahan ang gayong tanong mula sa kanya. Pagkatapos ay tinanong niya si Turan kung bakit niya naisip yun. Sumagot si Turan na naisip niya ng nagkataon at kung ilalagay ng mga Diyos ang kanilang isipan dito, kaya nilang gumawa ng mga buhay na nilalang ng panibago, natural, kaya rin nilang gawin silang bulag o gawin silang hangal kung nais nila,
Gumawa ng kilos si Mesa gamit ang kanyang daliri upang pigilan siyang magsalita at binalaan siyang huwag magsalita ng mga bagay na ganyan. Ang kanyang ekspresyon ay naging kapansin-pansing mas seryoso kaysa dati. Biglang, 2 sundalo ang sumugod kay Mesa na nag-uulat na ito ay isang landslide victory at ang mga natitirang kaaway ay naayos na. Naalala ni Turan ang kanyang mga kilos at naisip kung siya ay nag-aalala na matatawag na blasphemer at kung alam na ng mga dakilang bahay ang mga lihim tungkol sa mga Diyos.